Welcome back to my channel, I'm BBTV. Bago lang po kayo ba dito sa channel ko, pwede buwang pakihingi ng kaunting tulong, paki-subscribe naman po dyan, and paki-likes po. And paki-share na rin po ninyo sa friends and family kung kayo ay mahilig dito sa ginagawa kong pag-vlogs, pag-textural ng iba't ibang natural na halamang gamot at iba pa. Bago ko pumpisahan, maraming salamat po sa mga supporter ko na subscriber. Thank you po all subscriber, all viewer. Thank you po new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana rin patuloy yung suportahan yung channel ko para marami po natin natulungan na mahirap natin mga bayan ng mga sa mga libreng gamutan at sa paligid ng bahay nila may nakuha silang libre na natural na halamang gamot. Bali, ang texture ko po ngayon, wala po ba kayong gana sa pagkain? Tips number 1, kaya wala kang gana sa pagkain, yung nalipasan ka ng gutom o nalimpasan ng gutom, napasma. Yung napasma po ay salitang Tagalog yan, kung kayo napasma. Hindi po naniniwala ang doktor sa pasma. For example po ng napasma, yung alas 11 yung kain mo ng umaga, tapos kumain ka ng alas 3, yun, pwede ka ng napasma. Kung araw-araw, ganun yung naranasan mo, 1 week na yung alas 3, pwede kang mapasma. Ang mararamdaman po niya sa katawan mo, kapag ikaw ay napasma, yung pawis mo malamig, mainit ang katawan mo sa loob. Tapos pinapawis ka ng malamig, parang nilalagnat yung loob ng katawan mo. Then, dumidilim yung tingin mo, kumikilig yung katawan mo. Yan yung sintomas po ng pasma. Kaya huwag kayo magpapalipas ng gutom, lalo na kung super tagal o everyday, 1 week o 1 month o 1 year. Huwag na huwag ka magpasma kasi may epekto po yan sa katawan ninyo. Tips number 2, kaya walang gana yung tao sa pagkain, yun ang didiri. Example, kumain ka sa karinderya, napakadumi, malapit sa basurahan, malapit sa kanal na nakikita mo, ang dami dong umaagos na mga dugo o umaagos na dumi ng tao. Just po sa nakain ko na naman kayo. Yung basura, may mga langaw, ipis, tapos pumupunta doon sa kinakainan mo na karinderya, yung mga ipis, langaw, yan, kadiri talaga yan. Walang kakain yan o sasakit ang tiyan yan kapag napanood yung ganun sitwasyon. Yan yung tips number 2 kung madirihin. Hindi siya makakain pag ganyan yun, kung madirihin kayo. Tips number 3, kaya walang ganong tao sa pagkain. For example, yung lasa mo sa pagkain ay maalat. Tapos yung kasama mo sa bahay, matabang. Tapos yung isa, gusto niya medyo masim-masim, maalat-alat, matamis-tamis. Kapag kinakain mo yung tao na iba niyan, kapag masim-masim, matamis-tamis o susuka yan kasi hindi kaya na sikmura nila. Magkakaiba nga tayo ng panlasa. 3 panlasa, isang matabang, isang maalat, isang matamis, paasim, or halo-halo na, etc. Yan. Nawawala ng gana yan sa pagkain kapag ganyan lasa ng pagkain na sinerve mo sa customer o sa tao o sa bahay ninyo. Kung magkakasama ka sa bahay, piling hindi pa kayo nakasundo dyan, piling pinag-aawayan pa yan ng pamilya kapag ganyan lasa ng pagkain. Yan yung tips number 3. Tips number 4, wala kang gana sa pagkain. For example, ang trabaho mo everyday 8 hours to 16 hours. Mga 1 week or 2 weeks, 3 weeks, and 4 weeks, 1 month in total. Kapag araw-araw ganyan yung sistema ng yung uwi, wala ka ng gana sa pagkain. Alam mo bakit? Uwi ka, antok na antok ka. Uwi ka, pagod na pagod ka. Naranasan mo na ba yan pagdating mo sa inyo? Antok na antok ka, tapos ang layo pa ng biyahe mo, commute ka. Siyempre kapag commute, ang tagal ng biyahe. Nandun ko pa lang sa pinto, nakita mo na yung higaan mo, gusto mo nang humiga agad. Yung iba nakakatulog pa nga, suot-suot yung sapatos sa sobrang pagod, sa sobrang antok. Asikaso mo yung babayo pagkain mo, hindi na, di ba? Yan yung tips number 4. Tips number 5, walang ganong yung tao sa pagkain. Yung kung siya ay mahilig sa masasabaw na pagkain, then yung hinayin sa kanya ay tuyo, yung dawak binarito na isda, ayaw niyo yun. Gusto niyo yung sinigang na isda, hindi siyang mawala ng gana sa pagkain. Hindi siya makakarami ng pagkain. Kakain siya, hindi ganun kadami. Example, gusto niya ay nilaga na karne, tapos yung kasama sa bahay, inihaw na karne. Wala siyang gana talaga sa pagkain kasi kakaiba kayo.
Example, gusto niya ng mahangang na pagkain. Yung isa naman, ayaw, gusto ng matabang o maasim, maalat. Hindi makakasundo. Yan yung tips number 5. Tips number 6, walang ganas pagkain. Yung tao, for example, lasing ka. Makakakain ka ba ba o gagana sa pagkain? Kung lasing na lasing ka, hindi ka na makakakain. Isusuka mo yan kapag kinain mo. Ang iintindihin mo lang maggatang o magsuka. Siyempre, hilong-hilo ka niyan. Pagdating mo sa bahay, lasing na lasing ka, makakain ka ba ng wasto? O makakain ka ng maayos? Hindi. Siyempre, isipin mo, mahiga o matulog yung iba sa sobrang lasing. Doon na nga sa kalsada nakatulog. Makakain ka pa ba niya ng wasto? Hindi na. Wala kang ganas pagkain. Paano ka magagana sa pagkain? Lasing-lasing ka. Diba? Yan yung tips number 6. Tips number 7, walang ganas pagkain kung hindi ka pinagbigyan ng misis o gusto mo na umiyot o mambimbang wala kang ganas pagkain kung hindi ka pinabimbang o pinaiyot, di ba? Tama ba? Sa mga boys, kung hindi ka pinabimbang ng misis, kahit anong sarap ng pagkain ng misis, di ba, naiinis kapag hindi pinagbigyan sa sex, di ba? Pinaiyot o binimbang, di ba? Mawalan ka talaga ng gana sa pagkain. Yun yung tips number 7. Hindi pinabimbang, hindi pinaiyot ni misis o ni partner, di ba? Walang gana sa pagkain. Yun yung tips number 7. Sana naka-relate po kayo sa mga taong walang gana sa pagkain. Naintindihan ko yung tips tutorial ko. So bago lang po dito sa channel ko na hindi pa po nakaka-subscribe, pwede po bang pakinggan ako ng tulong? Pakisubscribe naman po kung gusto niyo yung video ko na ginawa. Pakilike po. Hindi pa nakaka-likes. Pakishare na rin po sa friends and family kung wala silang mga ganas pagkain. Yung tips number 7. Thank you for watching. I'm LBTV. Bye-bye!